PNP, more Kibuloy victims including minors are reported to the police. Hindi ka talaga nadala, no? Polo Kibuloy. Hindi ka nadala. Hindi ka nadala. Meron ka na nga sa Amerika. Pinagpatuloy mo pa sa Pilipinas. Pakawalang yamo talaga. During the 16-day police operation, may mga lumapit sa PNP na nagsabi na sila ay nabiktima rin ni Pastor ni Pido Kibuloy. So we are documenting those complaints without revealing the identities of the possible victims. We are now in the process of documenting those additional complaints. These so-called inner circle pastorals were particularly vulnerable with victims as young as 12 years old. Yan sabi ni Romel Marbil, ni General Marbil. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, sa inyong pong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Doon natin balita. Nagsumbong sa PNP ang ilan pang biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy. May hawak daw sila mga bago at nakakaalarmang detalye sa mga pang-aabuso ng pastor. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Castillo. Sa kasagsagan ng mahigit 2 linggong operasyon ng mga pulis sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, may ilan daw na naglakas loob na magsumbong sa mga pulis sa umunoy dinanas silang pang-aabuso mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang daw dyan, mga minor de edad. May mga lumapit po sa PNP na nagsabi po na sila ay nabiktima rin po ni Pastor Kibuloy. We are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children were the ones who approached our police officer there. At ngayon nga po, we are now in the process of documenting those allegedly additional victims of Pastor Kibuloy. Tumanggi muna ang PNP na detalye kung ilan at ano eksakto ang kanilang reklamo. Pero ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, mga bago at nakaalarmang detalye ng mga umunoy kasalanan ni Kibuloy ang kanilang natuklasan. Ilan daw sa mga biktima ay galing sa tinatawag na inner circle pastorals kung saan mga babaeng minor de edad ang nabibiktima. Pinakabata raw ay 12 anyos. Inilahad daw sa kanila ang naging karanasan nila na nagpapakita raw ng anilay na kababahalang pagmamanipula at pananamantala ni Kibuloy. Gate ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong solid ang kaso laban sa pastor. Hindi pa naman Maya na yan si Torion. Alam nyo mga kotsero, ako meron akong 11-year-old na babae. Pag yung 11-year-old ko na babae, nagsumbong sa akin. At sinabi niya, na tatay, tawag sa akin ng mga anak ko tatay. Tatay, may gumawa po sa akin ng ganito. Alam nyo mga kotsero, ang unang-unang kong gagawin. Bubuksan ko yung safe ko. Low-loadan ko yung 9mm ko. Tapos, makikita nyo na ako naka-detain sa BJMP. Pero bago ako mahuli ng mga pulis, bago pala ako sumuko sa mga pulis, sisiguraduhin ko na yung gumawa ng ganun sa anak ko, buhay na mararamdaman yung sakit na ibibigay ko sa kanya. Hindi ko siya papatayin. Hindi ko siya papatayin. Hindi. Sasaktan ko lang siya ng malala. Gamit ng 9mm ko. Hindi ko siya papatayin. Sisiguraduhin ko na nakakulong ako for serious physical injuries. Sisiguraduhin ko na yung bala
puputol sa kanyang sa kapasidad niyang makapaglakad. Sisiguraduhin ko naggulay siya pagkatapos ko sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi na siya makakapang-abuso pa ng bata in the future. Yun ang gagawin ko sa kanya. Dadalhin ko pa siya sa ospital. Tapos ko siyang bugbugin, pagkatapos ko siyang saktan, pagkatapos kong gamitin, ubusin ng isang round ng baril ko sa kanya, ng bala ko sa kanya. Dadalhin ko pa siya sa ospital. Volunteer pa akong susuko. Ganun lang ang galit na nararamdaman ng magulang. Kapag yung anak nila ay nabuso. Ganun yung galit. Wala akong pakialam. Makulong ako bukas, makulong pa ako for the next 20 years, 40 years, I don't give a damn. Tong hayop na Kibuloy na to. Ilang taon niyang tinakasan yan. Ilang bata ang ginanyan niya. Mali na nga yung, lagi ko sinasabi to eh, mali na nga yung mga abuso ka ng babae. Sama na yun eh. Masama na yun. Yung bang abuso ka ng babae. Manggahasa ka, mang-abuso ka. Sama na yun eh. Pero mas malala yung mga abuso ka ng batang babae. Wala talagang laban yun eh. Yung adult, pwede pang pumalag sa'yo yun eh. Pwede ka pang labanan yan eh. May kapasidad yun lumaban, yung adults. Pero bata, wala. Hindi ko alam kung anong klaseng moralidad meron ng mga tagasunod ni Pacquiao. Hindi ko alam. Hindi ko alam anong klaseng moralidad meron yung mga, sino ba yun, yung Cardona? Yung sobrang magtanggol kay Pacquiao. Hindi ko naiintindihan kung bakit kung saan sila humuhugot ng tigas ng muka. Yun. Yun yung tamang word dyan eh. Saan sila humuhugot ng tigas ng muka para ipagtanggol si Pacquiao. Pinakabata raw ay 12 anyos. Inilahad daw sa kanila ang naging karanasan nila na nagpapakita raw ng anilay na kababahalang pagmamanipula at pananamantala ni Kibuloy. Git ni Marbil, simula pa lang ito ng pangangalap nila ng mga ebidensya para masigurong solid ang kaso laban sa pastor. Hindi pa naman makapagkomento dyan ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, pero buwelta niya sa PNP. Hindi naman parte ng kanilang tungkulin ang character assassination ng mga suspect. Oh, pero gawain niyo 'yun, di ba? Pero gawain nila 'yun, no? Yun. Gawain ng mga taga Kingdom of Judas cult yan. Character assassination. Siniraan nila lahat ng humuhuli kay Kibuloy, di ba? Si Marbil, si Torres, si Abalos, lahat. Siniraan nila. Pag sila Torion, pag yung mga taga kay OJC, pag yung mga taga SMNI gumagawa ng fake news nila, okay lang, no? Okay lang yung character assassination, no? Ganun yata eh. Ganun yata talaga eh. Kasi mga kotsero, ang problema din sa mga taga kay OJC na to, palagi silang biktima, no? Palaging pa-victim. Parang laging pa-victim. Oo, ganyan sila eh. Lagi. Gagawa-gawa sila ng kalokohan nila, pag nasusukol, biktima sila bigla. Parang si Dr. Badoy. Naalala niyo si Dr. Badoy? Tsaka si Ka Eric. Naalala niyo sila? Ganun eh. Nung na-hearing sila, na congressional hearing, dahil sa fake news nila at nabisto yung nabisto yung kanilang fake news, ano nangyari? Biglang biktima sila, di ba? Biglang nung na-contempt, biglang biktima sila. Ganun eh.
Ganon din sila ngayon kay Kibuloy. Baka si Kibuloy nagturo sa kanila nung ganong strategy. Ay hindi, malamang sa malamang galing yung kay Digonggong. Malamang sa malamang gamit yan kay Digonggong yan. Natuto. Tuloy natin. Umaasa raw silang magiging professional ang mga pulis at iiwas sa pagbibigay ng malisyosong pahayag. Habang inihahanda ang mga posibleng dagdag na asunto laban kina Kibuloy, puspusan ang preparasyon ng PNP para sa gaganaping arraignment sa Biyernes. Inaasahan kasing ilalabas ng krami si Kibuloy para personal na iharap sa korte. Naresolba na ang conflict sa schedule para sa arraignment ng mga regional trial court Arraignment ng na. Quezon City at Pasig City. Pareho kasi itong nakatakda sa Biyernes. 8:30 ng umaga, mauunang basahan ng sakdal si Agila pala yun. Akala ko Nokma. Agila pala yung nakasulat. at kapwa niya akusado para sa non-bailable na kasong Agila pala yung nakasulat. sa Pasig RTC. Ipinag-utos ng korte na kailangang personal silang humarap doon. Pero dahil sa issue ng seguridad, pinag-uusapan na ngayon ng PNP at ng legal counsel ng mga akusado kung hihilingin sa korte na gawing online na lang ang arraignment. Alauna ng hapon naman, haharap sa arraignment ng QCRTC si Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse. Nokma. Pero sa pamamagitan lang ng video conferencing. Samantala, inaayos na rin ng Senado ang pagharap ni Nokma. Kibuloy sa kanilang pagdinig. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kaming itatanong kay Apollo Kibuloy Mahihirapan to. kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito. Nanindigan si Mahihirapan siya dun. Mahihirapan si Risa Ontiveros dyan kasi nasa korte na eh. Oo. Mahirapan dyan si Risa Ontiveros. Sa korte na eh. I mean, alam nyo mga kotsero, kahit pa naunang magbigay ng warrant of arrest ng Senate, wala sila magagawa. Mas superior ang warrant ng courts eh. Wala sila magagawa doon. Tsaka ano yung mga isasagot niya sa hearing? Sasabihin lang ng abogado niya, nasa korte na tayo eh. All of these are now subject of a pending case. Sub judice. Yun lang sabihin ng abogado ni Kibuloy. Wala silang makukuha matinong sagot. Wala silang makukuha matinong sagot dyan. Sure. Sure ako dyan. So, might as well, hayaan na lang niya, let it go. Kung ako dito kay Risa Ontiveros. Pero kasi, sayang din yan, pang grandstand din. Pang grandstand din yan, guys. So hindi ko alam kung paano niya habulin yan. Pero, yung warrant ng Senado, it's inferior compared doon sa warrant ng compared doon sa warrant ng courts. Lalo na merong tawag dito, merong penalties yun eh. May kaukulang penalties yun eh. So hindi basta-basta pwedeng baliwalain yun. So hindi ko alam kung paano niya mahahabol to, but I doubt na mahahabol niya. Hindi niya mahahabol yan. And even if payagan, sabihin natin payagan ng court, si Risa Ontiveros na payagan na mag-attend sa hearing si Kibulok sa mga hearing ng Senate. Ano mangyayari? Ano lang sasabihin niya? Wala. Wala siyang sasabihin. Wala siyang sasabihin doon. Mag-aano lang siya. I invoke my right to against self-incrimination. Yun lang. Yun lang. So wala ring mangyayari sa Senate hearing. Hayaan na niya yan, let it go. Kay Apollo Kibuloy kung Malabo bakit mangyari talaga yan. niya ginawa ang lahat ng ito. Nanindigan si PNP Chief General Romel Marbil na inaresto at hindi sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Wala rin daw nilabag ang PNP sa pagtugi sa pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo.
Pinasalamatan ni PNP Chief General Romil Marbil ang Region 11 o Davao Region Police sa pagkakahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakipagbudol fight pa ang hepe kasabay ng kanyang pagbisita sa Davao City. Nang muli siyang Nagpalitsyon tanungin nga, tungkol kay Kibuloy, Di ba sinabi nag-promise ni si ano, General nag-promise Marbil si, na sorry. Di ba nag-promise si Torre na magpapalitsyon daw siya? Mukhang tinuloy niya yung palitsyon. Ayan, oh. Yun, oh. Lechon, oh. Sarap, oh. Rapsa! City. Nang muli siyang tanungin Chokes tungkol to go. kay Kibuloy, sinabi ni General Marbil na nagpapalusot lang ang kampo ng pastor na voluntaryo itong sumuko. Huli naman talaga. Mahirap kasi kung susurrender ka, dapat sumurrender for Doon the pa. first day. Oo. Gusto mo naman pala sumurrender, pero kung na-corner ka, arestado ka na. Natanong din ang PNP chief kung may makakakuha ba ng 14 million pesos na reward money. Wala pa, hindi pa binibigay sa amin ng magbibigay. Pero sabi niya, we will give it to you. May makakakuha? Of course. Nanindigan din si General Marbil na walang nilabag ang PNP sa paghahanap kay Kibuloy. Handa rin daw nilang harapin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang reklamong malicious mischief na isinampa sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat po ng ginawa namin sa PNP, sabi ko nga, with of course, General Torre, within the bounds of the law. Hindi po kami above the law yung ginagawa namin. Nagbabalita mula sa frontline. Actually, Montalvo, News 5. related yan eh. Yung sinabi ni Marbil na yan, related yan dun sa merong paano kasi, dadaanan ko na lang din. Hindi pala yan. Ito. Meron kasing drama yung counselor ng city councilor ng Davao City. Ang sabi niya, ipepersona non grata daw niya. At papaimbestigahan niya si General Torre. Ganun. Papaimbestigahan daw niya si General Torre. Sabi. Medyo Bisaya, hindi ko maintindihan. Sabi, sa persona non grata, you're just making a statement that you are ungrateful and you are not welcome here, but you still are there because you are assigned by the national government. Totoo din naman yan. Pero ang punto niya is, bakit daw pinayagan ang mga sibilyan na magsuot ng uniform? Bakit daw pinayagan yun ng PNP? So, sinagot na rin ng PNP yan. Ang sabi nga ng PNP, wala raw silang ginawang illegal doon sa operation. Yun yung sinabi. Yan, no? Yan. In a press conference on Wednesday, September 11, PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo reacted to a resolution of the Davao City Council that called for an investigation on the admission of Police Regional Office Davao Director Brigadier General Nicolas Torre III that he allowed the unauthorized use of police uniforms by civilians taking part in the search for Kibuloy inside KOJC. Yun pala yung sinasabi nila. But anyway, going back, balik tayo dito sa sa topic na kay Kibuloy. Kasi mga kotsero, naalala ko lang kanina nung binasa tong nung sinabi tong saan ba yan? Yung sa 12 years old. Ito. Ito sa 12 years old. Naalala ko kasi nung vinlog natin yung tungkol sa kaso, yung kaso ni Kibulok sa Amerika. Ito yan, no? April 2021. Yan, Apollo Carion Kibuloy. Apollo Carion Kibuloy yan, ha. Ito yung sinabi. Maliban sa pinagtatrabaho niya yung kanyang mga tao sa states na pinagpapalimos niya sa Amerika. Itong mga tao niya. Meron din dito, ayan ito sex trafficking kay Kibuloy. Pastorals were young women within KOJC who were selected to work as personal assistants for defendant Kibuloy. Pastorals were recruited by the defendant Kibuloy and other KOJC administrators including defendants Dandan and Salinas and other known and unknown to the grand jury. Pastorals were typically between the ages of 12 and 25. 12 and 25. And ito,
Pastorals engage in sex with defendant Kibuloy on a schedule determined by defendants Kibuloy and Dandan and others known and unknown to the grand jury in what was referred to by pastorals as night duty. For some pastorals, night duty began before the pastorals reached the age of 18. Ano talaga? Tindi. Hindi tumatama yung yung highlight. Pero, yan 12 years old yun. Pareho ng ginawa niya before. 12 years old din. Tapos naalala nyo nung pinasok ni General Torre yung isa sa mga kwarto ni Kibuloy. Tapos nakakabit doon sa kwarto na yon mga kotsero, meron daw isang kwarto na puro batang babae. Puro batang babae. Naalala nyo yun? Kwento ni General Torre yan. Anong sinabi niya? Kinabukasan, nung bumalik sila doon sa kwarto, wala na. Wala na yung mga babae. So, hindi ako magtataka. Malamang totoo yan. Kasi nangyari na Nangyari na siya sa States. How much more? Mangyayari din dito yan sa Pilipinas. Ito yung tinatawag ni Sarah na nasa langit. Baka ibang langit ang sinasabi ni Sarah. Yung kahayupang langit ang pinagsasabi niya. Papatayin ako ni Sarah? O di alam ng tao kung sino nagpapatay sa akin. Diba? Sabi ni nung troll na Argo, yan papatayin daw ako ni Sara Duterte. Alam niyo na. Tagal-tagal naman. Tagal-tagal ko nang ginagawa yan. Malita akong tao para para pagtripan ni para pagtripan ni Sara. Sige, di ba? Ganun na pala ako kalakas ngayon. Ganun na pala ako kalakas ngayon, guys. Dapat sa kanya talaga kinakapon Alam niyo sa kaso bawal lang talaga sa Pilipinas Yung tawag diyan, yung mga capital punishment. Bawal 'yun Bawal sa Pilipinas 'yun ba't nag-iba tono mo? Ulitin mo yung kanina. Bago-bago ang tono Troll na troll ka Maganda talaga kinakapon pag rapist. Mga katulad ni Kibuloy. Hindi niya deserve ng awa Hindi niya deserve ng awa. Kinakapon dapat yung mga katulad niya. Hindi nila deserve yan. Pero syempre, ang batas natin sa Pilipinas, pro-human rights yan. So, wala tayong magagawa. Pro-human rights So, carry lang yun. Akin lang, sana talaga makuha ni Kibuloy yung deserve niya. Kasi ulitin ko lang mga kotsero it's one thing that you abuse an adult woman. It's one thing But to sexually abuse a child, it takes it takes a special kind of devil. It takes a special kind of evil to do that kind of a crime. Hindi ko alam kung ano yung nagtutulak sa mga tao na gumawa ng ganong klaseng krimen. Parang it's so heinous. Lalo na mga kotsero, kung ang pananaw sa iyo ng mga batang to, ikaw yung kanilang spiritual leader. Ikaw yung spiritual leader nila ikaw yung tinitingala nila bilang individual
na magdadala sa kanila sa Panginoon. Ganun eh. It takes a special kind of evil. It takes I don't know, sabi ni sino ba nagsabi? Si Honey Bee ba yung nagsabi? It's a disease. Sa akin, it's more than it's more than a mental illness. It's not. Ayokong i-reduce. Ayokong i-reduce ang kasamaan ng krimen na ginawa ni Kibuloy by calling it a mental illness. Alam nyo kasi mga kotsero, kapag mental illness, wala kang magagawa eh. Wala kang magagawa. Kumbaga, it's part of it's either nature, part of your nature, pinanganak kang ganun, or pinalaki kang ganun. Nurture naman. Nature or nurture. Pinanganak kang may topak, or pinalaki kang nagkatopak. Kotsero, ayoko siyang bigyan ng excuse eh. For me, victimizing children is the worst kind of crime na pwede mong gawin sa isang tao. Seriously. And it goes for, it's not just not just women, not just girls, but also boys. Marami ring mas maraming batang lalaki ang nabibiktima ng mga pedophiles. Mas maraming batang lalaki. I really hope si Kibuloy will get the worst kind of penalty na pwede niyang makuha from our justice system. Kaya nga nakakatawa yung, di ba recently, yung sinabi ni what's his name? Joel Lamangan. Yung sinabi ni Joel Lamangan na sa showbiz, lagi naman doon nangyayari sa showbiz yan, etc. etc. Well, hindi ko alam kung mayroong mga pedophile sa showbiz, but it should never be tolerated eh. Sa kahit anong industriya, kahit showbiz yan, religious institutions, etc. etc. It should never be tolerated. It should never, ewan ko. Kung may death penalty lang sa Pilipinas, it deserves the death penalty. I mean, sexual abuse to a child is really, hindi ko alam. It's ewan ko. O siguro lang, apektado lang ako kasi bata. Kasi ang weakness ko dalawa eh. Yung mga bata, tsaka mga seniors. Alam na misis ko yan. Basta pag ang usapan bata tsaka senior, wala. Ako dyan. Talo ko dyan. So, ewan ko lang. Baka it's just how I process things. Pero para sa akin talaga, this is a special kind of crime and it deserves a special kind of penalty. So mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulito ang pangalan. I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?